Magandang araw sa inyo lahat. Ako po ay Selwyn Bansi G. Piquero, tagapagpatid ng inyong international news. Sa UAE, 3 Pilipino patay dahil sa malakas na pag-ulan at malakas na pagbaha. Ang isa sa mga patay dito ay si Dante Casipong, isang aircon technician sa isang airport ng UAE. Ayon naman sa Overseas Worker Welfare, 3 Pilipino sa isang sasakyanan nahulog ang kanilang sakyanan dahil sa isang sinkhole. Patay si Dante Casipong at sugatan ang dalawa. 3 sila ay isang Pilipino. Ang 2 Pilipinong sugatan ay nadala naman sa ospital at ngayon ay nandoon sila nagre-recover. Patay rin ang 2 babae na Pilipino na si Marjorie Saking at si Jenny Gambua dahil sila ay nalunod sa loob ng shuttle bus na nalunod din sa baha. At sila dalawa ay katrabaho sa isang education center sa UAE. Dahil sa malakas na ulan at pagbaha, maraming patay sa UAE. Pero itong 3 ang nalaman na Pilipino. Dahil sa pagkamatay ni Dante Casipong sa isang napatay na Pilipino sa UAE, nadismaya ang kaniyang pamilya, malungkot at nasasakitan dahil si Dante Calipong ay ang breadwinner at tagapagbigay ng kanilang pamilya. Malungkot sila dahil si Dante Calipong ay isang mapagmahal na ama. Dahil sa malakas na pagulan sa UAE at sa malakas na pagbaha, marami ring mga gusali ang nasira. At dahil dito, marami ang mga tao ay naghihirap doon. Marami ring mga Pilipino na naninirahan doon ay nasira ang kanilang mga ari-arian at ang kanilang bahay. Pero hindi naman sila nasugatan at sila ay masaya dahil walang nangyari sa kanila. Dahil ang sabi nila, ang mga ari-arian lamang ay mabibili, pero ang kanilang mga buhay ay hindi na mabawi. Isang dagdag para sa ating international news. Isang US military aircraft carrier ay makikita sa South China Sea. Ito ay napapalipad ng mga iba't ibang eroplanong pagdigmaan tulad ng helicopter at mga jet plane. Ito ay nakikita ng mga Chinese na otoridad at Coast Guard na isang hamon ng mga taga USA. Pero wala namang sinasabi ang mga taga USA ng mga otoridad at opisyal. Lagi naman nagbabantay ang mga Chinese na Coast Guard para sa aksyon ng mga taga-US. Ito lamang po sa International News. Ako po ay Selwyn Bansi G. Piquero, yung International News Reporter. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po ay Selwyn Bansi G. Piquero, ang iyong tagapagpahatid ng weather forecast ngayon sa Pilipinas. Dumayo na tayo sa ating weather forecast. Makikita natin dito na patuloy pa rin ang init na panahon dito sa Pilipinas. Makita natin dito sa Mindanao, merong kalagang 34 degrees to 30 degrees ang mga kainit ng panahon. At dito naman sa Visayas,
makikita natin na ang init ng panahon ay naghahalagang 34 degrees Celsius at sa 33 degrees Celsius din. Dito naman sa Luzon ay mas mainit. Makikita natin dito sa Quezon City na may kahalagang 36 degrees Celsius ang kainit. At dito sa Tarlac, merong 36 degrees din. At dito naman sa Candon, may 37 degrees Celsius na kainit. Wala namang masyadong mga tag-ulan, pero meron din tayong masasahan na pag-ulan dahil sa mga thunderstorms na makikita natin dito. Hindi naman gaanong maraming pag-ulan, pero meron ding kaasahan. Ayon naman sa Pag-asa, meron tayong makikitang bagyo ngayong Pietsa May 10 o ngayong Friday. Makikita natin dito na may low pressure area patungo sa atin. So makikita niyo merong low pressure na patungo sa Pilipinas. At pagdating ng May 14, ito ay dadagsa sa Pilipinas. Ito ay unang maglandfall sa silangan ng Pilipinas o dito sa Visayas. Nakikita natin ito. Pagsapit ng gabi, ito ay nasa sentro ng Visayas. Para namang ngayon, wala namang kasasahang mga bagyo. At sa ating daloy na mga hangin, hindi namang masyadong malaki o mainit pa rin. Ito ang ating weather report sa ating weather forecast. Ipaalala ko sa inyo lahat na laging magdala ng tubig at payong para sa ating mainit na panahon dito ngayon sa Pilipinas. Yun lamang po para sa ating weather forecast. Ako po ay si Selman CGP Quero, World Weather Forecast Reporter. Sa lahat, ito nga pala si Christian Joseph C. Palma, ang news reporter sa araw ito. Sa mga pinakabagong balita dito sa Pilipinas, patuloy ang labanan laban sa isyu ng droga at korupsyon sa bansa. Ayon sa mga ulat, patuloy ang mga operasyon laban sa iligal na droga sa iba't ibang bahagi ng bansa na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mamayan laban sa mapanirang tao. Sa kabilang dako, lumabas naman ang mga ulat hinggil sa mga kaso ng korupsyon sa ilang ahensya ng gobyerno. Pinakita ng mga investigasyon ang mga katiwalian at pang-aabuso ng ilang opisyal na dapat na sanay naglilingkod sa bayan ng tapat at may integridad. Sa gitna ng mga hamon na ito, patuloy ang pagtutok at ng pamahalaan na sa pagsugpo ng droga at korupsyon sa bansa. Ayon sa mga ulat, ang administrasyon ni Pangulong
Marcos ay patuloy sa pagsugpo ng droga at krimen sa iba't bansa. Ang Department of Interior and Local Government or DILG ay sumuporta sa mga hakbang ng Malacanang laban sa droga, krimen at korupsyon. Ang mga hakbang na ito ay nagresulta sa pagbaba ng krimen sa bansa. Kabilang ang homicide, physical injury, rape, robbery, thief, carnapping at castle rusting. Bukod dito, ang Human Rights Watch ay nagkukomento ng mga insidente ng pagpatay sa ilalim ng giyera kontra droga, kung saan ang ilang mga suspect ay natagpuan ng patay habang nasa kustodiya ng mga pulisya. Ang mga ulat ay nagpapakita rin ng mga pangyayari kung saan ang mga patayan ay nangyayari bago maghating gabi sa mga lansangan o informal na tirahan. Karaniwan ang mga biktima ay walang trabaho o nagtrabaho sa mababang uri ng hanap buhay. Sa kabuuan, ang mga datos mula sa mga pinagmulan ay nagkikita na patuloy na laban ng pamahalaan sa droga at krimen, pati na rin ang mga isyu ng korupsyon at paglabag sa karapatang pantao na nakaakibat ng mga hakbang na ito. At yun lang po, nagkulat Christian Joseph C. Palma, news reporter sa araw ito. Pagsuporta sa mga lokal na produkto, malaking tulong sa pagbangon ng ekonomiya sa lungsod ng Dagupan City. May ulat kay King Agua. Dating OFW sa Saudi Arabia si Rose, pero dahil sa pandemya, hindi na siya muling nakabalik sa ibang bansa. Kaya naisipan nila ng kanyang asawa na magtayo ng talipapa at magbenta ng homemade products sa Dagupan City. Dahil nga sa COVID, kailangan mo rin maghanap ng pagkakakitaan ba? Tricycle driver naman si Robert, pero hindi sa pagtayo ng pasada, napilitan siyang pasukin ng pagbebenta ng gulay sa kilid ng kalye. Mahirap po talaga ang buhay ngayon, sir. Tsaga-tsaga lang, may konting puhunan, pinapaikot na lang. Ilan lamang sila sa mga maliliit na negosyante na sinusuportaan ngayon ng lokal na pamahalaan. Sa pamagitan ng pagtangkilik sa mga lokal na product, mas mapabilis ang pagbangon ng bawat isa ng mga ekonomiya sa lungsod. Gusto natin na ating matapadagupan, tangkilikin natin yung mga talagang produkto ng Dagupan City, mga services provided within Dagupan City. Para sa mamimiling si RJ, mas pinipili raw niyang bumili sa mga talipapa kumpara sa mga supermarket. Bukod sa sariwa, mas mura pa. Mas maganda dito sa talipapa kasi presko yung gulay. Saka bagong dala nila, harvest ganun. Kasama si Jan Pacot, King Agua, Balitang Amyanan. May mga oras na ang hirap nang magpatuloy. Pagod, puyat, at stress na lang ang nararamdaman mo sa araw-araw. Kaya mahalaga na mayroon tayong kasama sa pagpapatuloy ng ating laban. Kaya ako, ito lagi ang kasama ko. This is Pansit Canton. What's up mga kapatid? Naging dominante ang Gilas Pilipinas kontra China. At Gilas Pilipinas pasok na sa Asian Gold Championship at pinataob nila ang power team ng China. Sa mundo ng basketball, nagliliyab ang puso ni Justin Brownlee na pangunahan nito ang Gilas Pilipinas na makarecover against China at makapasok sa Finals Asian Games Championship. Brownlee time once again.
At ito po ang Sports TV News. What's up mga kaibigan? Muling nagbabalik Sports News. At usapang boxing muna tayo mga kaibigan. At nadagdagan na naman ang mga Pinoy boxer na kinikilalang kampiyon sa buong mundo na si Mark Magnifico Magsayo. Sungkit ang World Boxing Council or WBC World Featherweight Champion. Matapos talunin via majority decision ang dating kampiyon na si Gary Russell Jr. sa kanilang sagupaan kahapon, nanatiling undefeated ang Bohol Pride na si Mark Magnifico Magsayo. May 24 wins kung saan may 16 ay sa pamagitan ng knockout. Nakalasap ng unang pagkatalo si Russell noong 2014, labis na pasasalamat sa lahat ng kanyang fans at sumuporta sa kanyang career boxing. Ito na ang pangarap natin sa mga Filipino fans, Magsayo fans mula umpisa hanggang ngayon, champion na tayo. Ito yung pangarap natin, natupad na. Woo! Thank you. Napabalitaan ang mag-asawang Bianca Censori at Kanye West sa kanilang hindi tila pinaplano at kakaibang mga kasuotan. Ngunit paring hindi lahat ay kung ano ang tila dahil malakas na desisyon sa fashion na ang asawa ay naging malaking bahagi ng kanilang personalidad. Nasabi ng mga eksperto sa Mirror na maaaring meticulously orchestrated ang kanilang mga wardrobe bilang bahagi ng strategic plan upang maakit ang atensyon. Ayon sa mga kanilang celebrity PR at publicity professionals, pinag-usapan ng mga kumakailang eksena ni Bianca at Kanye. Kabilang ng mga publikadong carnival rapper na halos hubad na larawan kasama ang kanyang asawa at ang mga viral na halos wala ng suot na fashion choices niya sa Instagram. Ako nga pala si Carla Marbiuntog at magandang gabi sa inyo lahat. Magandang araw mga kanegosyo. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ating buhay ay ang negosyo. Ngayon, tatalakayin natin kung paano maaaring mapalago ang ating kabuhayan sa pamamagitan ng negosyo. Ako po si Mark Anthony Polinar at nito ang ating gabay tungo sa pagiging matagumpay na negosyante. Una sa ating listahan ay ang pagpili ng tamang negosyo. Mahalaga na pag-aralan natin ang mga merkado at pag-unawaan kung aling industriya ang may potensyal na kumita. Maaaring magbukas ng maliit na tindahan, online shop, o magbigay ng serbisyo na patok sa mga pamamayanan. Kasunod nito ay ang paggawa ng plano. Sa pamamagitan ng detalyadong plano, mas madaling maunawaan ang mga hakbang na dapat gawin patungo sa tagumpay. Kabilang dito ang pagsasagawa ng market research, pagtukoy sa target market, at pagplano ng mga gastos at kita. Hindi mawawala ang kahalagan ng pagpapakita ng husay at dedikasyon sa ating negosyo. Mahalaga na maging profesional sa pakikitungo sa mga customer at mga partner. Sa pamamagitan ng magandang serbisyo at produkto, tiyak na magkakaroon tayo ng matatag na base ng customer. Sa kabuuan, ang negosyo ay isang mahalagang paraan upang mapalawak ang ating kabuhayan at magtagumpay sa buhay. Sa tamang plano, determinasyon at pagpupunyagi, walang duda na magtatagumpay tayo sa mga pangarap. Maraming salamat sa pagtutok. Huwag kalimutang sundan ang ating mga tips at gabay para sa maginhawang buhay pang negosyo. Ako po si Mark Anthony Polinar hanggang sa susunod na pagkakataon. Magandang araw sa inyong lahat.